Good day everyone. My name is Christian Manansala Usi. Ryan Biablaza. Jesus Pulanabia. For today's video, we will going to illustrate and perform the digital forensic toolkits application. So yun, ang step 1 na gagawin natin is mag-create tayo ng folder sa desktop. Pero bago lahat, syempre, meron tayong gagamitin ng mga tools para mag-investigate tayo ng mga evidence sa loob ng isang computer. Ayan, meron tayo dito 256 gig. Meron tayong 1 terabyte dito. Ayan, 1 terabyte. Tsaka isang flash drive, 16 gig. So yun yung mga tools na gagamitin natin mamaya. And then first step pala, yun nga, sinabi ko, create tayo ng folder dito sa desktop. Folder, ayan. Lagay natin is RI drive. Drive. Ayan. Under ng IR time drive, magki-create tayo ng subfolder dito sa loob ng folder. Ayan, subfolder to ah. Maglalagay tayo dito ng digital forensic tools. Ayan. Isa pang subfolder. Maglalagay ulit tayo ng ang pangalan naman nito is export data. Exported data. Yan. After ng exported data, buksan natin tong file ng export data, subfolder ulit. Lalagay naman tayo dito ng ang tawag dito, image RAM. Image RAM. Tatlong subfolder to sa loob ng export data. Isa pang folder ulit. Lalagay tayo ng encrypted disk drive. Ayan. Isa pang folder, forensic image naman. Under pa rin yan ng exported data. Forensic image. Ayan. So, under ng image RAM, mag-aano pa rin tayo ng folder. And stop na folder yan. Ayan. Result. Subfolder pa rin to. Subfolder pa rin to. Results from FTK. Yan yung mga ginagamit natin na tools mamaya para mag-investigate tayo dito sa loob ng mga flash drive or dito sa loob ng data ng computer. Yan. Buo tayo ulit. Result from dumbit. Ito, dumbit din. Gagamitin din natin ito mamaya. Dumbit. Yan. And then the last one is result from magnet RAM capture. Result from magnet RAM capture. Yan yung mga folder na gagamitin natin mamaya. And then step 4 natin ulit. Dito tayo kukuha ng FTK or yung mga result ng ano natin, nung nakuha nating evidence. Pero ang gagamitin na natin na mga ang tawag dito, mga forensic toolkit is yung flash drive lang. So input na natin itong flash drive. 16 gig pala itong flash drive natin. Ayan. Dito sa flash drive na to, meron tayong, ayan dito. Para sa purpose lang ng ating video. Ito, andito yung mga kukunin natin na evidence. Wait lang Ito yung mga pictures. Wait lang. Loading ngayon. Ayun yung mga kukunin natin ng mga evidence mamaya dito sa FTK. Ngayon, i-delete natin yan. I-delete natin. For example, yung cyber criminal, dinelete niya lahat ng mga folder niya. Ayan, dinelete yung mga files niya. Ayan, i-delete natin. And regarding din sa USB, wala, flash drive ito nung cyber criminal. Ngayon, nag-delete siya. Kahit ano din sa loob ng USB niya.
And then, nilalaunch natin, para makakita natin yan, nilalaunch natin yung FTK Imager, or yung Access Data FTK Imager. Ayan. Launch natin yan. And then, mag-add tayo ng evidence. Next natin, physical drive gagamitin natin dyan, ha. And then, tignan natin yung flash drive niya. Ayan. Yung flash drive niya is ADATA USB. Ayan, 15 gig USB. Ayan. Dutin natin, finish. So, yun yung mga hash value or lumitaw yung buong data. Ayan, makita natin yung buong data. Ayan yung buong data niyang kanyang flash drive. And then, titignan natin yung pinaka-root nung ano natin. Pinaka-root nung flash drive niya. EF1, ESP. Ayan, ayan yung root. Tapos EFI. Located siya, wait lang. Physical drive, Microsoft. Dapat matyaga ka lang magtingin-tingin ng mga ano niya. System. Deleted to, basic data. Try natin dito. Wait lang. Mali ata. Ito. Ayan. Root. Ayan. Saan ba yan? Ayan. Evidence. Ayan yung mga deleted. Ayan yung mga deleted na file. Yung kaninang picture na tinignan nyo. Ayan sila. Ayan. Pati yung mga ano niya, mga hash value na nandyan din. Yung mga image, ayan sila. Oh. Deleted. May X mark sila dyan. Ayan. Yung mga X. Ngayon gagawin natin dyan. Kukopyahin natin yung mismong flash drive dito. Yung may-ari ng flash drive. Gagawin natin dyan is magka-create tayo ng image. Ang disk niya. Ayan. Add. Tapos yung case number natin is case number 1 na lang. Ayan. Tapos evidence number 2. Yung examiner kami, Ablaza Ryan. For example lang naman yun. Tapos, image destination folder. Browse natin. Sa desktop na lang tayo pumunta. Then yun, make folder. Lalagay nating folder is evidence 2. Yan, evidence 2 na lalagay natin. Click OK. Tapos, lagay tayo ng extension niya. For example, RAI na lang, RAI. Yan yung extension niya. Then finish. Oh, wait lang. Kamali ata ako. Right, set browse. Dito pala dapat siya. PC. Script. Natin siya dito. Dapat pala naka-partial po siyang buo. File. Tapos create disk. Export this image. Add. Ito pala. EO1. Next. Case number 1. Ulitin natin yung kanina. 2. Tapos examiner. Ablaza. Ayan. Next. Image destination. Nalagay na lang natin sa browser. Sa desktop ulit. Saan yung desktop? Sa desktop, make folder. Meron na tayo evidence 2. Lagyan natin siya dun sa evidence 2. RAI. Click natin yung finish. Tapos start. So ayan, nagpo-progress na siya. Wait lang natin yan and then lalabas na yung result ng ating FTK, Access Data FTK Imager. Ayan.
Wait lang na. Ayan, as of now, ito po yung nag-verify na siya. Hanggang ngayon, di pa rin siya tapos. Ayan, nag-verifying. Ayan. So, nakuha nating result. Ayan yung result ng ating drive image verify result. Ayan, mga hash niya. MD5, SHA1 hash, bad blacklist. Ayan siya. Ayan yan. Tapos, bigyan natin yung evidence to. So, ayan. Ito. So, ayan. Ayan yung mga nakuha nating result. Nakapy lahat natin yung loob ng flash drive. Then ito, makita natin na yan yung result. Kung kailan natin ginawa, anong oras. Ayan. Evidence number, yung examiner. Ako yun, Ablaza. Tapos, saan natin kinuha, mga type, mga bytes, and mga drive model, hash, lahat yan naka-indicate, pati yung time ng pag-investigate. Yan lang. Ngayon naman po, ang next step, ipapakita natin yung result ng Dumbit. Ang Dumbit po pala isa rin digital forensic toolkits na ginagamit sa computer para malaman yung RAM, makita yung RAM. So, pipindutan lang po natin yung Dumbit account. Then, yes po natin. Then, click Y po para mag-process po. So, makikita po natin nagpa-process po siya. Yan po. Hintayin lang po natin yan hanggat lumitaw po yung success niya. So, yun po, lumitaw na po yung success niya. Yun po yung result ng ano. Yung step 3 natin, kukunin muna natin yung result sa magnet RAM capture. Una, punta muna tayo sa magnet RAM capture. Open muna natin siya. And then, yes. Pagkatapos nun, mag-browse muna tayo dito. And then, desktop. Tapos, lalagyan muna natin siyang pangalan. Magnet RAM capture. And then, save natin siya. And then, start. Hintayin muna natin siyang matapos. And then yung ano naman, ang last step is yung step 5. Kukunin natin result ng encrypt this data. Ayan. Open lang natin yung encrypt this data. Ayan, automatic na maglo-locate na yung mga data na nasa EDD, yung mismong application na to. Hindi mo na kailangan mag-input ng kahit anong or mag-type ng kahit ano dito sa ating panel. So, ayan po yung result ng ating EDD.